Sa isang lumang bahay sa paanan ng bundok Banahaw, nakatira ang mag-inang sina Aling Sima at ang kanyang anak na si Mia. 9 na taong gulang. Mahirap lamang sila at halos walang kapitbahay malapit dahil sa masukal na gubat na bumabalot sa kanilang tirahan. Matagal nang usap-usapan sa kanilang lugar ang tungkol sa aswang na naninirahan umano sa loob ng bundok. Isang nilalang na sinasabing may kakayahang magbago ng anyo, lumipad at pumatay ng hindi naririnig. Ngunit si Aling Sima, isang dating hilot, ay hindi naniniwala sa mga alamat. Para sa kanya, kwento lang ito para takutin ang mga bata. Hanggang sa isang gabi ng bagyo, nagising si Mia sa tunog ng bulong mula sa ilalim ng bahay. "Mia, halika na. Gutom na ako." Dahil sa takot, gumapang si Mia papunta sa silid ng kanyang ina. Ngunit wala si Aling Sima. Ang natagpuan niya lang ay ang bukas na pinto ng likod bahay at ang malamig na hangin na dumaraan sa basang-basa nilang sahig. Sa ilalim ng bahay, may mga yapak, basang paa ng isang nilalang na may 4 na daliri. At sa bawat galaw niya, may alingaw ng halakhak na parang mula sa isang babae, ngunit bitin, parang sirang plaka. Kinuha ni Mia ang isang luma at kalawangin na kutsilyong iniwan ng kanyang ina at nagtago sa ilalim ng mesa. Doon nakita niya sa bintana ang mukha ng kanyang ina, pero may mahahabang kuko, matulis na ngipin at mata na kulay berde. "Anak, gutom na si nanay." Sumisigaw si Mia, ngunit walang makarinig. Hanggang sa may kumatok sa pinto, isang matandang lalaki, may dalang sako at asin. Siya si Mang Eloy, ang matandang albularyo na minsan nang pinagtawanan ni Aling Sima. Mabilis siyang pumasok at binudburan ng asin ang paligid. Nang makapasok si Aling Sima, nagwala ito, sumisigaw, umiiyak, nagsusumamo. Ngunit hindi na siya ang ina ni Mia. Isa siyang nilalang na matagal nang naninirahan sa katawan ng babae. Isang aswang na nagkukubli sa katauhan ng mga ordinaryong tao. Kinabukasan, natagpuan ng mga otoridad ang bahay na iniwanang wasak. Si Mia, dinala ni Mang Eloy sa isang liblib na pamayanan kung saan siya pinalaking ligtas, sa piling ng mga taong alam kung paano labanan ang dilim. Pero gabi-gabi, tuwing sumasapit ang 12:00, may naririnig pa rin siyang tinig sa hangin. "Anak, bumalik ka. Nanay mo to."